Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugang iyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang kamag-anak mong si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Iniurong lang po natin ang araw na ito sapagkat dapat ang araw na ito o ang kapistahang ito ay pinagdiwang natin kahapon. Pero dahil espesyal ang ating mahal na ina, ating ipinagdiriwang ito sa araw na ito. Madalas, napagkakamalan na ang pagdiriwang o ang kapistahang ito ay tungkol sa paglilihi ni Maria. Dahil nalalapit ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, nalalapit ang pagsilang ni Jesus. Ngunit hindi. Ang pagdiriwang na ito ay tungkol sa paglilihi kay Maria ng kanyang ina na si Santa Ana. Kaya makalipas ang 9 na buwan, anong buwan yun? September 8, si Maria ay isisilang. Ang kapistahang ito ay tungkol sa paglilihi kay Maria ng kanyang ina. Kahapon, sinindihan natin ang ikalawang kandila
sa korona ng Adbyento na sumisimbolo sa kapayapaan. Sabihin nyo nga, kapayapaan. Simulan natin ang linggong ito sa ganitong tema. At tignan natin kung ano ang tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa tungkol sa kapayapaan. Narinig natin ang dalawang kwento na magtuturo sa atin kung paano magkaroon ng kapayapaan. Sa unang pagbasa, narinig natin ang kwento ng ating unang mga magulang, sina Eva at Adan. Hinanap ng Panginoon itong si Adan sapagkat siya ay nagtatago. Nagtatago. Ang kanyang katwiran dahil siya daw ay hubad. Bakit? Nung nilikha ba si Adan, meron siyang damit? 'Di ba? Hubad naman talaga siya. Pero ngayon, ang kanyang katwiran, siya ay hubad. Natakot siya nang marinig niya na nasa hardin ang Panginoon. Kaya nang tanungin siya kung kumain ba siya sa bungang ipinagbabawal, anong kanyang naging sagot? Kasi pinakain ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Tignan mo yung sagot. No? Ang tanong, kumain ka ba sa bungang ipinagbabawal? Ano dapat ang sagot? Di ba? Oo, hindi lang. Anong sagot niya? Kasi pinakain ako nung babaeng ibinigay ninyo sa akin. Di sinundan ng Diyos ng tanong, bakit mo naman ginawa iyon? Tanong niya dun sa babae. Anong sagot ng babae? Kasi, tinukso ako. Tingnan nyo, ito pong nangyayari kapag ang isang tao ay may nagagawa o ginagawang kasalanan. Siya ay nagtatago. Di ba? Kapag may ginagawa tayong kasalanan, tayo ay nagtatago. Imbes na humingi ng tawad, nangangatwiran. Anong katwiran? Sapagkat ako'y hubad. At ang mas nakakalungkot, imbis na akuin, nagtuturo ng iba. Anong sinabi? Kasi pinakain ako ng babaeng ibinigay ninyo. O ngayon, sino na may kasalanan? Hello? Sasabihin ng Diyos, ako pa may kasalanan? Bakit parang kasalanan ko? No? Dahil babinigyan kita ng babaeng makakasama, kaya ka naging ganyan? Tingnan nyo, ganyan ang tao. Kapag may ginagawang kasalanan, nagtatago. At kapag nahuli, nagtuturo. Nangangatwiran at nagtuturo. Ganyan ang walang kapayapaan. Samantala, kwento naman ng pagbabalita kay Maria ng anghel ang ating narinig sa ating ebanghelyo o ang kwento ng Annunciation. Sa kwentong ito, si Maria sumunod sa plano ng Diyos. Bagamat siya'y may tanong. Ang tanong niya, paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Ngunit sa kabila ng kanyang tanong, ibinigay ni Maria ang kanyang fiat, ang kanyang oo, bilang tugon sa plano ng Diyos at kanyang sinabi, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Lahat ito ay dahil naniwala si Maria na walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sa dalawang kwento, sino ang nagpakita ng kapayapaan sa kanyang puso? Sino ang nagpakita ng kapayapaan sa kanyang buhay? Ang nagtago sa Diyos
o ang humarap sa anghel ng Panginoon? Ang nangatwiran, sapagkat ako'y hubad, o ang nagtanong, paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? Sino sa dalawa ang may kapayapaan? Ang nagturo, kasi pinakain ako ng babaeng ibinigay ninyo, o ang umako, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Sino sa dalawa ang nagpakita ng kapayapaan sa kanyang buhay? Sina Eva at Adan o si Maria? Isa lang ang pinapakita sa atin ng dalawang kwentong ito. Ang kapayapaan ay sa Diyos lang matatagpuan. Tandaan, ang kapayapaan sa Diyos lang matatagpuan. Mga kapatid, kapag walang Diyos sa lahat ng ating ginagawa, iniisip at sinasalita, huwag tayong aasang makakatagpo ng kapayapaan. Dahil walang kapayapaan sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Walang kapayapaan sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Dahil ang tanging kapayapaan na hinahanap natin sa Diyos lang matatagpuan. Si Maria ay pinaglihi na walang bahid dungis, wala ni katuldok na kasalanan, ni katuldok nagmali. Kung kaya't kahit siya'y namuhay ng mahirap, kahit siya'y naghirap, namuhay siyang payapa. Payapa ang kanyang puso. Dahil wala siyang ibang ginawa kundi mamuhay para sa Diyos. Kaya tayo, kahit mahirap, basta ilagay ang puso at isip sa Diyos, tayo ay payapa. Tayo ay magiging payapa. Ilagay mo yung isip at puso mo sa kung ano-ano at kung kani-kanino, sigurado, sira ang kapayapaan. Aaminin ko, di ba, nakwento ko, noong mga unang linggo ko dito sa ating parokya, ano laman ang isip ko? Koleksyon, pera. Kaya wala akong kapayapaan eh. Nagigising ako ng madaling araw. Kasi isipin ko, naku, paano yung pambayad? Paano yung scholars? Paano yung feeding? Nagkamali rin ako. Naalis ko, nakalimutan ko na tanging sa Diyos lang matatagpuan ang kapayapaan. Kung ilalagay ang isip at puso sa Diyos, hindi mangyari o hindi malayong hindi mangyaring magkaroon ng kapayapaan. Mga kapatid, tandaan, sa Diyos lang matatagpuan ang kapayapaan. Amen? Amen.